Sa ibang balita, Janet Lim Napoles late dumating sa unang pagdinig sa motion for bail nito kaninang umaga. Nasa Sandigan Bayan ang aming kasamang si Dina Pagibitan, mag-uulat live. JC, tama ka dyan na late nga nang dating si Janet Lim Napoles sa unang pagdinig ng kanyang mosyong makapagpiyansa kaugnay ng kinakaharap na kasong plunder. Alas 8:30 ng umaga sana nakatakda ang pagdinig ng motion for bail ni Napoles, ngunit nag-umpisa sa pagdinig ang 3rd Division nang wala ang akusado. Nang mag-a-adjourn na ang korte, saka naman may nagsabi na paparating na ang convoy ni Napoles sa Sandigan Bayan. Agad itong kinwestiyon ng mga mahistrado. Ayon kay Justice Samuel Martires, inutos nila na mag-appear o pumunta si Napoles sa pagdinig ngayong araw, ngunit wala umanong narinig na paliwanag mula sa jail warden ng detention center kung saan nakapiit si Napoles sa Fort Santo Domingo sa Santa Rosa, Laguna, gayon din sa panig ng depensa. Kaya naman binibigyan ng 24 oras ang kustodiya ng Fort Santo Domingo upang magsumite ng paliwanag sa korte kung bakit na late ang akusado sa pagdinig ngayong araw. Iniutos din ng 3rd Division na humarap si Napoles sa lahat ng pagdinig ng kanyang mosyong makapagpiyansa. Wala naman umanong nakarating na impormasyon sa abogado ni Napoles na si Attorney Stephen David kung pupunta ang kliyente sa bail hearing nito o hindi ngayong araw. Giit pa niya hindi nasakop ng koordinasyon nila sa PNP ang pagharap o hindi kay Napoles sa korte. Pagdating ni Napoles sa Sandigan Bayan, agad itong dumiretso sa 3rd Division Court at kumain pa nga ito sa kantin ng Sandigan Bayan habang hinihintay ang mga mahistrado ng 3rd Division. Hindi naman nagbigay ng anumang pahayag ang jail warden ng Fort Santo Domingo na kasama nga ni Napoles na dumating dito sa Sandigan Bayan. Samantala, JC, humarap naman bilang testigo si Director 4 of the Operations Bureau ng DBM, si Carmesita Delantal. Dito ipinaliwanag niya ang proseso ng pagre-release ng ahensya ng SARO o Special Allotment Release Order para kay Senador Juan Ponce Enrile na kapwa-akusado ni Napoles sa kasong plunder. Ayon kay Delantal, isinusumite sa kanilang tanggapan ang list of projects identified implementing in NGOs at cover letter ng SARO. Soft projects lamang din ang ipinoproseso ng tanggapan. Kabilang dito ang sektor ng edukasyon, kalusugan, livelihood, financial assistance sa LGUs, peace and order, reforestation, assistance for housing, at pagsasaayos ng mga eskwelahan. Ipagpapatuloy ang pagtestigo ni Delantal sa susunod na Biyernes kung saan nangako itong magdadala pa ng iba pang dokumento bilang ebidensya sa maanumalyang paggamit ng PDAP ni Enrile sa umano'y napunta sa mga ghost NGO ni Napoles. At yan muna ang latest mula pa rin dito sa Sandigan Bayan. Para sa Telebisyon ng Bayan, ako si Dina Pagibitan, JC. Maraming salamat sa iyo, Dina Pagibitan.